Solid waste management board meeting to order. So for acting governor po si Sir Jojo, together with yung ating provincial administrator po. Sa itsura pa kasi niyan, ma'am, yung mga magagandang junk shop na yan, mga specialist junk shop yan na maaaring bote lang yung specialization niyan ng mga mayayaman. Karamihan po sa aming mga junk shop po, mga nangungupahan, inuutang yung mga puhunan. Tapos yung natatambak po na yan, mga minsan kasi mga kalakal may mga stop buying, kaya nagtambak-tambak dyan na mga maabot ng mga months bago mag-open. Yung po nire-request ko kung paano natin solusyonan yung mga mga products, mga junk products na nagkakaroon ng stop buying. Nagre-request po ako ng budget kasi milyon-milyon yung budget na pinopropose nyo ng budget para mayroong private partnership tayo na pagtambakan ng mga junk na na-stop buying para hindi natatambak doon sa SLF. Kasi sa SLF ayaw din nila magtambak So kasi may panata kami na kunin namin yon for the sake of our conscience sa pagmamahal natin sa earth. Lahat naman tayo meron yan Pero ano po ang may tutulong niya sa aming junk shop para maging maganda yan? Meron po ba kayong naisip para sa amin? Kasi ina-accept nyo na nakakatulong kami. Ano po may tutulong niyo sa amin? Bukas pala yung yung mga bubog, mga goma, yung mga papel, may mga seasonal po yun. May mga month na nag-stop buying, na-stock ko sa SLF. Ngayon, dahil sa may MOA tayo na kunin natin, kami na babagsakan ngayon. Ngayon, pag inipon natin ngayon sa open area, kami naman madadali sa mga health. Kasi eyesore, yung sinabi yung eyesore, tapos lamok. Ngayon yung request namin noon na kahit merong ayuda na lagyan, mga shed man lang na tulong ng government, kasi bayaran po din po namin yon, kaso hindi lang namin kaya magpatayo ng shed. Kaya nga kailangan namin po yung total partnership nyo. Sige sir, maganda po mamaya may banggit po natin sa... Wala pa tayong problema sa collection sana kung magkaroon tayo ng 100% collection. Tanggalin po sana natin yung refuse kasi doon tayo nagkakaroon ng pinagbabawal na. Magsimula tayo sa bahay-bahay, sa banyo. Ano mga basura natin sa banyo? Mga shampoo bottles, shampoo wrapper, napkin, condom, tissue. Ang household niyan, lalagay sa sako, 1 week ang collection nyo, maipon doon. Ang technique nila, lagyan nila ng plastic bottle, i-collect ng barangay yan, kasi pagkakita nila yan, automatic kukunin yan, ibabagsak sa junk shop. Ang junk shop, naipon yan. Naipon. Paano natin makakasunod niya yun sa na perfect collection natin kasi nire-refuse nyo yung mga basura. Kaya baka pwede natin i-review yung refuse. Baka pwede 100% collection. Kasi tayo ang mandate na i-post natin dapat yung cleanliness. Pinupost natin yung taong gumawa ng mali. Anong gagawin natin? Susunugin, tatapon sa bangin. Pag kami naman, ang technique naman namin, pag dinala namin sa SLF, half lang yung kinukuha, bumabalik yan. Kaya tambak-tambak yung basura natin. Okay po. Ganito po kasi yan. Yung refuse po na sinatawag natin, sir, sa Mandela, yun po yung nag-generate ng mga institutions na mga special waste under Republic Act 9003. Pero yung 32 barangays po natin is mandated to collect yung residual, recyclable with potential for recycling, and excluded po dito ang mga biodegradable since it is an IDC po ng ating LGU na mag-i-stay yun sa mga household for processing at magiging compost na magagamit sa backyard gardening. Ang refuse lang po natin ay yung mga toxic and hazardous waste na nag-generate ng mga institution and industrial establishments. Yun po. Yun po kasi yung nakalagay sa RA 6969, di ba, sir? Last na lang po. Hindi po natin pinag-usapan yung mga kwan po dito, mga
mga dahon-dahon. Pinag-usapan po natin yung mga residual po. Residual. Yung residual po, pag hindi po kinokollect sa inyo ng barangay, pwede po kayo mag-file sa amin ng magpa-platter po sa amin para i-refer po namin sa kanila. As I have mentioned a while back po, yung pong mga residual waste na nage-generate nyo, pag hindi po kaya ng ating barangay, pwede po kayong lumapit sa amin, hingi kayo ng certification sa barangay na hindi na magpapakolek po kayo sa munisipyo kasi hindi kaya ng barangay yung volume na nage-generate, yung volume ng waste na nage-generate nyo per day. Thank you, sir. Thank you. Pag-usapan natin yan. Ewan ko ba sabi ko, bakit ako magme-message saan ang kape na yan kape ko lang. Dino, na Metro Manila po. Dami ibon. Natural forest area. Training hall. Ganda pala rito. Hirap hanapin. May training naman tayo guys sa board member ng waste management dito sa water sports forest area. Hirap tayong hanapin. Ganda rito. Ay grabe, hirap maghanap ng training hall dito sa forest. Yung pinagtanong pa natin na GML kung saan tayo tinuro. Grabe, oras ng trabaho nag-GML sila.